rockin' with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Siyempre ko ako naman nang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo, fresh overload pa rin ang Mama Sam ninyo. Diyos ko, nakakaloka. Sobrang pagod ko today dahil nag-field trip yung mga bata. Diyos ko, grabe. Yung grade 1, grade 2, grade 3. Tapos sinama ako para mag-alalay din. Nakakawindang. Kasi lagi ako sumasama sa field trip. Kaya lang 4, 5, and 6. Yung mga ganong edad naman, parang pababayaan mo na silang maglaro. So, assist mo lang sila. Tapos bibigyan mo sila ng oras. Tapos, ayun, check mo uli. Kumbaga parang carry na nila yung sarili nila. Basta magbibigay ka lang ng meeting point kung saan sila imi-meet after ng ganitong oras. Ganon. So, etong mga grade 1, Diyos ko, anong aasahan mo sa grade 1, sa grade 2? Diba? Ano sila? Yung talagang alagain pa sila. Tapos, syempre, titignan mo rin kung ano yung mga nilalaro nilang sasakyan. Pwede ba sila? Yung mga ganon. Diyos ko, kakawindang. Sobrang pagod ko talaga. Sabi nga nila, pagod na pagod ka. Sabi ko, oo. Tas ang init pa. Diba? Yun. Anyway, ang total suma, hindi ko siya na-enjoy. Kasi naiirita ako sa init. At eto na nga, so sabing ganon, delikado daw ang lagay ni Atisa Manalo para sa corona kasi front runner daw si Atisa. Ano daw ang chika ko doon? Possible, syempre. Hindi lahat ng front runner ay nananalo ng title crown. Pero may mga front runner din naman na nananalo ng title crown. So depende sa paghahanda yun ng kandidata, depende kung ano yung ipapakita niyang galawan, depende kung may malakas bang na kandidata na hindi pa natin kilala. So depende yun sa mga makakalaban niya, sa set of group na tinatawag na makakakumpit niya. Pero possible din naman na ipanalo din naman niya talaga yung corona o yung pageant. Depende din yun sa lakas talaga ni Atisa Manalo, di ba? So ako, para sa akin, it doesn't matter kasi kung front runner siya. Tapos ang importante doon kasi ano ba ang paghahandang ginawa niya at gaano ba siya magiging malakas. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman porket na front runner ka ay maliligwa ka na. Hindi rin porket na front runner ka ay hindi ka na pwedeng manalo. So, talagang pwede kang manalo. Depende na lang talaga kung destiny mo siya. Kasi ako, para sa akin, it's not about a dark horse, it's not about the front runner or silent killer. Hindi yun eh. It's about the destiny of girl. Kasi, alimbawa, may front runner, malakas siya. Pagkatapos merong yung hindi mo napapansin na kandidata, tatawagin mo siyang dark horse. Pero kung ang soma total lang nun, destiny niya kasi yun, kaya siya yung nanalo. Katulad na lang halimbawa dito sa Miss International Queen, may mga inaasahan ka ng mga kandidata na pwede talagang sumungkit ng corona. Like example, si Miss Peru, di ba? So, ang tinitignan mo, ang kukuha ng corona possible ay si USA, kasi si USA maganda yung profile. Pagkatapos si Philippines, nakita din natin yung galawan, and then of course pwede din talaga kay Vietnam. But it doesn't matter na sila na yung lumalakas at front runner doon, sila na yung winner. So hindi mo mabiblame yun na ganun yung resulta. Kaya ang ending nagiging parang ay cooking show siya. So, ganun yung nagiging dating. Ay, yung kandidatang to ang nanalo. So, ibig sabihin, niluto yung laban. Pero, hindi mo napansin na pwede palang manalo din talaga yung mga kandidata na hindi front runner. Kaya mo lang siya siguro nasabi na cooking show yung show na yon kasi may inaasahan ka talaga na pwede talaga siya ang makasungkit ng corona, but hindi ibinigay sa kanya, di ba? Kaya, for me,
it doesn't matter kung front runner ka, it doesn't matter kung dark horse ka, it's about the destiny talaga. So, destiny niya yun, kaya nag-align sa kanya. Kung destiny ni Miss USA, yung Corona, siya yung mananalo. Kung destiny naman ni Philippines, kahit anong gawin ng ibang kandidata, siya talaga yung mananalo doon. So, ganun din yung mangyayari dito sa Miss Cosmo. Possible din na destiny talaga ni Atisa ang maging isang Miss Cosmo girl, and pwedeng siya yung makoronahan. Possible din na hindi, di ba? So, yon. So, good luck lang. And then, tingnan natin kung ano yung mangyayari. Malay naman ninyo. Kasi everybody ang iniisip, dapat sa Miss Universe siya ilagay. Pero hindi siya nalagay sa Miss Universe. Nalagay siya sa Miss Cosmo. So, pwede din talaga na, ay, baka destiny talaga to ni Atisa Manalo ang maging Miss Cosmo. Kasi sino ba naman makakapag-isip na si Atisa Manalo ay gagawing Miss Cosmo? Ang lahat ng iniisip natin ay talagang magmi-Miss Universe itong si Atisa Manalo, kasi baka destiny niya maging Miss Universe. Kaya lang may plano talaga si God, di ba? So depende yun sa planning ni God kung ano nga ba yung talagang nakalaan para sa kanya. So aalamin natin yan sa October 5 kung destiny to ni Atisa Manalo. Pero hindi ibig sabihin kapag hindi siya nanalo dito ay luto na ang show, ganon. Or hindi rin ibig sabihin na kapag hindi siya nanalo dito ay ano na, ibig sabihin hindi siya magaling. Depende na lang yun talaga sa makakalaban niya. Baka merong mas magaling. Kaya nga, di ba, dapat ang kandidata ay naghahanda talaga ng bonggang-bongga. Malay naman ninyo, bigla niyong ma-jackpotan ito, di ba? Kasi kung destiny niya, mag-shine talaga siya sa coronation night. And kapag nag-shine siya, ayun na yun, kanya na ang magiging corona. So, yun. Ako, para sa akin, laban lang. Naniniwala ako na malakas ang isang Atisa Manalo. Naniniwala ako na pinaghahandaan niya ang laban na to. Naniniwala din ako na ibibigay niya yung best niya. But siguro magtiwala tayo sa kanya. Yun yung maganda. At ipagdasal natin si Atisa para, alam mo yun, yung kumbaga parang makuha niya o maibigay yung the best para sa Philippines, di ba? So, keep praying. So, tulungan din natin siya sa mga kailangan niya, katulad ng voting system. So, ngayon nagbobotohan. So, si Vietnam pumasok na sa top 3. So, nangunguna si Thailand at pumapangalawa si Cambodia. So, ibig sabihin na papabayaan yung boto ni Atisa. So, hindi support. So, paano pupoto? Pumunta kayo sa page ng Miss Cosmo sa Facebook, and then hanapin niyo doon yung kandidata, and then i-like ninyo, tapos mag-share, tapos mag-comment. So, yun lang. I-share ninyo, tapos i-comment ninyo. Mag-comment kayo, and then, ayun, i-like nyo yung kanyang picture. So, yun, ganun yung gagawin para makaboto kayo. Ulitin ko ha, pupunta kayo sa page ng Miss Cosmo sa Facebook, and then, hanapin nyo yung pictures ng candidates ninyo, and then, doon sa baba, mag-like kayo, mag-comment kayo, and then, of course, i-share ninyo. So, yun. So, magkakaroon ng points ang bawat share, ang bawat like, at bawat comment. So, yung iba wag na mag-heart para sure like. Kasi yung like, ayun yung mataas yung ayun yung counted. So, kapag binilang mo kasi pag tinignan mo kasi, pag puro heart yon, hindi counted yon. So, yung iba kasi yung tigas ng ulo eh. Yung boto lang ng boto, basta makaboto lang. So yun, basahin nyo din yung mechanic. Basahin nyo rin muna yung kung ano yung mga dapat gawin. So kailangan pumunta kayo sa Facebook page ng Miss Cosmo. So yun, para alam nyo yun, makaboto kayo at masuportahan ninyo yung kandidata na gusto ninyong i-vote. Pero syempre, huwag nyo na rin kalimutan si Miss Philippines. So yun, so
Guys, ayun yon. Ganun yon. And then, tignan natin kung magiging destiny niya to in the future, kung ano ang makukuha ni Atisa Manalo sa kanyang laban sa Miss Cosmo ngayong taon na to. Siguro kailangan lang natin magtiwala, kailangan din natin samahan ng dasal para syempre ma-sureball. And then, I think si Atisa naman na kailangan niya lang gawin ay siguro better na mag-relax lang siya doon sa pageant. Huwag niya masyado ilagay sa ulo niya para hindi siya nape-pressured at maging maganda ang outcome ng laban niya. So, yun. Kasi kapag masyado siya nagpa-pressured, so mawawala siya sa eksena. Pero kapag relax lang siya, ibigay lang niya kung ano yung pinagandaan niya, yung best niya, I think ayun, magiging maganda yung resulta. So, tiwala lang sa kandidata natin. So, yon kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo. So, yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat. So, mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aking mga chika. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.